nitong nakaraang linggo sa Caradocs. Ganito kalaking drone. Grabe, di ba? Hindi po ito pang take ng video. Ito pong drone na ito, ang tawag dyan ay agricultural drone. Ang ginagawa nito, believe it or not, nagtatanim siya ng palay. Pwede siyang magtanim ng palay, magsaboy ng abono, at pati mag-spray ng mga pesticide. Ano po ito? So, nag-mapping na po kami kanina, ma'am. Minapan na ninyo. Ito na po yung daanan ng drone, yung swatting na yung bilang. Para siguradong lahat ng Opo, matamaan. matatamaan. Parang ganyan-ganyan siya. Opo, ma'am. Tapos susunod na lang siya. Opo, ma'am. Fully automated yan, ma'am. Cellphone na lang hawakan mo. Wala yun. Cellphone lang? Opo, ma'am. Sure. Talaga? Pero pwede rin itong mag-take ng video. Pwede rin. Basta setup na po lahat, ma'am. Pwede na po, palipad na po. Oh, ganun lang? Okay. Sige. Ano po yan? Ano niya, ma'am, na-check mo na walang mga taong malapit. Ay, walang taong malapit. Swipe lang, ganun lang. Lilipad. Wow. Teka, ito na, lilipad na. Ay, ang galing! Umaandar na po! Mga kapusa! Ating drone operator, ayun nandun na siya sa cellphone niya. Ay hindi, nagte-text lang ata si kuya. Parang automated na. Kuya, hindi mo na kinokontrol? Ay, uuwi na rin din yan po. Kusa na siyang uuwi? Pag nakaset up. Siyempre, akala ko naman tumitingin ka sa cellphone mo. Uuwi na siya, ubos na yung laman. Nagti-TikTok ka lang pala. Ay, uuwi na siya? Sabi niya? Ay, hindi na set ang ano. Nag-text, uwi na daw yung drone. Ay, tumigil kuya. Ubus na daw yung pesticide. Charot. Isa sa mga nakinabang noon sa agricultural drone ay ang 40 taong gulang na si Joe. Pumunta kami sa field rice sa Muñoz. Ngayon, may nag-ano doon. Actually, mga talagang pinapakita lahat ng mga variety ng palay. Para maitutur ka niya. Meron niyang isang company doon na nag-sample lang sa drone. Sa drone technology, yung oras mo mas malelesan. Tapos, yung pagpatay ng hayop, talagang makikita mo bagsak siya. Para sa kanya, malaking tipid sa gastusin at oras ang paggamit ng agricultural drone. Isang makabagong paraan ng pagsasaka na sana kilalanin ng mga magsasaka sa Pilipinas. Medyo talagang late na tayo pagdating sa advanced technology. Kailangan talaga nating i-adapt yun para mapabilis yung trabaho, ma-less na yung cost, yung labor. Ang isa na lang medyo talagang mahal yung mga pesticide, mga ginagamit Yung siguro kailangan bumaba. Kada isang ektarya ng pagsasaboy ng binhi gamit ang agricultural drone nagkakahalaga ng 1,800 pesos. Habang 750 pesos naman ang presyo ng bawat pagsasaboy ng pesticide kada ektarya. Higit na mas mura kumpara sa mano-manong pagtatanim ng palay at pagsasaboy ng fertilizer at pesticide na aabot sa 8,000 hanggang 10,000 pesos. The goal really is to reduce the cost. That's the immediate one. As far as kasi syempre maririnig niyo naman yung gusto natin ng murang bigas, and the only way to translate that is you reduce the cost from the start. Yung isa pa, karagdagan, optimize yung resources. Again, which is related sa cost. Pag na-minimize natin yung gastos sa bukid, kasi ang trend sa mundo talagang everybody's reducing. Reduce use of synthetic fertilizers, pesticides. Ngunit gaano man kabisa ang teknolohiyang ito, may ilan ding magsasaka na nangangamba sa paggamit nito dahil baka naman daw sila ang mawala ng trabaho. Tulad na lamang ng 29 na taong gulang na si Raymark. Alam ni Raymark na magiging malaking ginhawa sa kanila ang paggamit ng agricultural drone.
Ngunit batid din niya, nakabawasan ito sa porsyentong ibinabayad sa kanila tuwing sila ay magsasaka. Mas maganda pa ho yung drone. Kasi po yung drone, panay ho, spray ho nun. Lahat ho kakalat ng gamot. Sa pag-i-spray ho, mayroon iba, hindi ho namamatay yung mga peste. Tapos maganda ho yung drone kasi ho, lumilipad ho yun. Nasa ibabaw po yung gamot na gagaling. Nangangamba na rin po. Wala na pong hanap buhay na ganun. Puro drone na po ang gumagana. Sa ngayon po, pagka walang drone na gumagana, 12 lang po kami dito eh. Sa 100 po. Eh kung may drone na, wala na akong hirap na mag-spray. Baka 10 na lang ako siguro. 10 kaban po, sa 100. Kaya naman kahit gaano kahirap, patuloy pa rin sa pagkayod si Raymark, lalo na't nakikita niyang banta sa kanilang kabuhayan ang teknolohiyang ito. Mahirap po. Mahirap po mag-spray ng pestic. May mabigat po yung bomba tapos maglalakad ka sa putik. Hindi iba, may bibinsan gustong mayari yung bomba, hindi na ho dadaanan lang ang gamot. Yan. Mas maganda ho talaga yung drone. Gaya ni Raymark, malaking pangamba rin daw ang dulot nito para sa 56 na taong gulang na si Ramil. Isa siya sa mga nakatokang magbomba ng pesticide sa bukid na kanyang sinasaka. Medyo mataas ng mga bilihin. Hindi, kung sa amin, hindi naman talaga sumasapat eh. Biro mo, alos 100 days, 50,000 lang. Medyo nababala rin kasi baka dumating ang panahon, eh, wala na kaming kaya lang, ang nga ngayon, yung mga kabataan, wala nang natututo sa bukid. Pagka nawala na kami, wala nang mag-aano sa bukid kasi yung mga kabataan ngayon, hindi na marunong sa bukid eh. Hindi na nila nakailigan yung bukid. Eh, yun, nababala kami kung pagdating ng panahon, wala nang matuto sa bukid. Kung puro makinarya na lang, eh, ganun. Eh, siguro, matagal pa naman siguro. Kaya lang, talaga nakakabahala. Batid daw ng DA ang mga sentimiento ng mga magsasaka. Pero, kasalukuyan daw nilang pinag-aaralan kung paano mababalanse ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. May pro, may against. Especially yung areas na excess yung labor. Na-anticipate namin yan. And we believe normal din naman yun. Na since may ganong advancement, sabi natin advancement. But to come to think of it, yung possibility that they could also become the organized groups na to provide the service is also a possibility for them. Diba? So that's another, yun yung pwede namin pangtawid naman sa kanila to somehow train them, for them to use this technology. Hindi lang naman siya yung negative effect. To areas na merong violent reaction, syempre magme-mellow down ka doon. But doon sa mas mataas yung interest, doon namin mas dinadala yung kasi nandun yung interest and the willingness to. Meron kami sikat tinatawag na Digital Farmers Program sa ATI, and isa tong among the modules na pagpapakilala doon sa mga ganitong technologies. Ayon sa Department of Agriculture, sa ngayon may halos 5 milyong ektarya ng lupang sakahan ang Pilipinas. Sa bilang na ito, 150,000 ektaryang lupang sakahan ang nasiserbisyohan ng agricultural drones sa ating bansa. Definitely, if you're siguro optimize the resource and make them more productive. And pag sinabing productive, you generate more yield, di ba? So, tapos mas maiiwas na natin sila doon sa mas risky na panahon na magpaproduce, hindi sila tatamaan ng bagyo, etc. among others, no? So, definitely yung losses mo will be part of the supply. I believe medyo not maybe that abrupt, no? Because iba naman kasi yung sa preferences, etc. But in overall supply, I think it will make a dent. Hatid ng makabagong teknolohiya ang paglago sa kahit anumang industriya ng ating bansa. Ngunit kaakibat rin nito ang hamon kung paano ito tatanggapin ng bawat manggagawa. Naway maging balanse ang pakinabang nito kapwa sa sektor ng pagsasaka at sa mga magsasaka. Dahil tulad ng anumang paglipad, walang dapat maiwan sa biyahe ng pag-unlad. Ako po si Cara David, ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat lunes.